nandito ko na, Apo. Hi. Ay, wala. Si Eileen po pala kaklase ko po. Eileen, si Lola Gon. Good afternoon po. Good afternoon, Eileen. Wow! Ngayon ko lang nakita yung classmate mo na yon. Bihira lang po kasi siya sumama sa mga kaibigan niya. Oh, Ang cute naman ng mga to. Ang ganda po ng bahay niyo, Lola. salamat. Tao po! Alice! Eileen! Mama. Eileen! Ko naman, anak. Andito ka lang pala kung saan-saan kita hinanap sa school nyo. Buti nakita kayo ni Teacher Mary na magkasama ni Alice. Iba usapan natin. Susunduin kita sa school. Bakit ka umalis nang walang paalam? Eh, hindi niyo naman po kasi ako papayagan. Ganun naman po palagi. Kapag mapapaalam ako sa'yo, sasama ako sa mga friends ko, ayaw niyo. Kahit sa mga field trip, hindi niyo po ako pinapasama. Gaalala lang naman ako sa'yo, anak. Hindi ko kaya yun. Mrs., mabuti kaya eh. Tumuloy kayo. Maupo muna kayo. Halika kayo. Salamat Sige po. Dito lang po. Upo-upo kayo. Elvis! Moira! Po? Halika. Bigyan mo yung libro sa akin. Ha? Yan. Yay! Story time na! Meron akong ikikwento na tiyak na magugustuhan ng mama mo. Talaga po? Sandali lang, ito na. Noong unang panahon, may mag-asawang nangarap na magkaanak. Sila sina Milo at Monica. Ingat, tata. Baka kumapa na yung baby. Kaya ganun na lang ang tuwa nila nang mabuntis si Monica. Ano ba? Opo, itay. Gutom na gutom ako. Gusto kong kumain ng halamang Rapunzel. Naku, ang sarap. Mahal? Kuha mo ko niyan. Si Mahal? Hanggang ngayon ba naman? Naglilihi ka pa rin? Ano naman magagawa ko kung yun ang gusto kong kainin? Ang sarap. Sige na. Anong ginagawa niyo dyan? Nagagandahan lang kami. Sa halaman nyo. Sa Rapunzel. Baka naman pwedeng makahingi kasi yan yung bagong pinaglilihihan ng asawa ko. Hindi pwede. Sa akin ang lahat ng halaman dito. Salam. Umalis na kayo, wag na kayong babalik. Alis! Mahal, paano ba yan? Ay, halika na. Gagawan ko ng paraan yan. Diyos ko. Patawad po. Hindi ko naman po gusto magnakaw pero kailangan ko pong pagbigyan ng asawa ko. Nico! Ano nangyayari sa'yo? Pinagnakawan niya ako. Tama na, Giselle. Zero, ikaw din naman eh. May kasalanan. Humihingi kami sa'yo ng maayos ng Rapunzel. Pero ang sungit-sungit mo, ang damot pa! Tumahimik ka! Ang dapat sa'yo pinaparusahan. Giselle, parang ako pa na. Monica, ito na yung Rapunzel. Iuwi mo na. Sige na. Giselle! Giselle, parang awa mo na. Huwag mo nasaktan si Nico. Sige na, tama na. Sige, Salamat. hindi ko na kayo paparusahan. Salamat, Giselle. Makakakuha na rin kayo ng halaman, pero sa isang kondisyon. Ano yun? Pagkasilang mo, sa akin ang magiging anak mo. Ano? Bakit ko naman ibibigay ang anak ko sa'yo? Siya,
Giselle, ako na lang kunin mo. Huwag yung anak namin. Basta sa akin ang anak mo! Tama na, tama na. Huwag ka papayag, Monica. Patayin ka niya. Sige na. Tama na, huwag mo na siya saktan. Tama na. Papayag na ako. Makalipas sa ilang buwan, nanganak na nga si Monica. Saan kayo pupunta? Giselle? Dadalhin namin sa doktor yung bata para ma-check up. Hindi doktor ang nagpaanak sa asawa mo. Huwag mo akong pinaglolo. Tatakas yung bata. Giselle, parang awa mo na. Huwag mo na kunin ang bata. Huwag mo na kunin si Rapunzel sa amin. May kasunduan tayo. Ibibigay mo sa akin ang bata. Walang bawian. Rapunzel! Nilo! Monica. Si Rapunzel! Nagtagumpay nga si Giselle na kunin ang sanggol. Dinala niya ito sa isang mataas na tore sa gitna ng gubat. Rapunzel, anak. Mula ngayon, ako na ang kikilalanin mong ina. Aalagaan kita. Palalakihin na parang tunay kong anak. Dito tayo titira sa kung saan hindi ka na makikita ng mga magulang mo. Poprotektahan kita. Walang makakapaghiwalay sa atin. Pangako. Rapunzel! Rapunzel, anak! May dala ako sa'yo! At lumaki na nga si Rapunzel sa tore na yon. Wow! Kaya po ng buhok ni Rapunzel si Aling Giselle? Hindi lang po pala mahaba yung buhok ni Rapunzel, Lola. Makapal. Kuya. Sorry, tinatry ko lang. Lola, bakit po ganun kahaba ang buhok ni Rapunzel? Salamat. Yan. May 1 linggo na tayong supply na pagkain. Ma, bakit hindi niyo pa rin pinapagupitan yung buhok ko? Alam mo namang yan lang ang paraan para makaakyat at makababa ako dito. Pero bakit hindi na tayo magpagawa ng totoong hagdan? Para ano?
Para pag may napadaan dito, aakyatin tayo. Paano kung malis ako? Paano kung nag-iisa ka? Wag na lang. Baka kung ano pa ang mangyari sa iyo. Mas mabuti na yung ganito, yung tayong dalawang nakakaalam kung paano makaakyat at makababa dito. Pero Mama, bakit hindi niyo ako pinapayagan lumabas? Hindi niyo ako sinasama kapag umaalis kayo. Rapunzel naman, pagtatalunan na naman ba natin to? Hindi ka po pwedeng lumabas kasi maraming masasamang loob. Mapapahama ka lang. Pero Mama, gusto kong ma-experience na maglakad sa lupa. Makakita ng ibang tao, makahawak ng tubig sa dagat. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na maraming masamang tao? Ilan? Pero Mama, alam mo naman yung ibig ko sabihin eh. Rapunzel, anak. Intindihin mo naman ako. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Ayoko may mangyari sa'yo, kaya kita pinoprotektahan. Pwede bang intindihin mo na lang yung sinasabi ko? Sundin mo na lang, pwede ba yun? Lumipas ang ilang araw at hindi pa rin mawala ang pagkasabik ni Rapunzel para sa mga bagay na labas ng toring yun. Kahit may nagmamahal, ang lungkot pa rin dito. Lahat na lang ay bawal. Hindi magawa ang gusto. Lupa sa aking paa, kailan ko madarama? Lahat ba'y masasama? Baka hindi naman pala. Rapunzel! Lalong nahiwagaan si Prince Philip nang makita kung kaano kahabang buhok ni Rapunzel. Kaya maghihintay siya ng pagkakataon para makausap niya ang dalaga. Rapunzel! 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 Magandang araw sa iyo. Sino ka? Ako, si Pag Prince. nanakaw ka, no? Naku, akyat bahay ka! Ikaw siguro sinasabi sa akin ni Mami na masamang tao. Naku, mas ka nga dito! Saan ako? Sasaktan mo ako? Sasaktan mo ako? Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang maging kaibigan mo. Ano? Miss, hindi mo kailangan mag-alala. Hindi kita sasaktan. Kaya lang ako naglakas loob na umakyat dito dahil narinig kita kumanta, kaya naisip ko, baka kailangan mo ng kaibigan. Sandali! Diyan ka lang, huwag kang lalapit. Di kita sasaktan. Okay. Dito lang ako. Lalaki ka ba?
Hindi ba obvious? Aray! Bakit mo ginawa yun? Bakit parang ngayon ka lang nakakita ng lalaki? Prinsipe ka? Prince Philip, at your service. Sabi sa kwento, mababait daw yung prinsipe. Kasi mahal nila yung mga taong nasasakupan nila. At kaya nila magsakripisyo para sa ikabubuti ng mga tao. Yun nga yung sabi dito sa libro. Mhm. Saka yun din yung mga nababasa ko. Pero sabi sa akin ni Mama, wala raw taong ganun. Kasi walang kayang mag-sacrifice. Walang kayang magbigay ng totoong pagmamahal. Kasi iniisip lang nila yung sarili nila. Sabi sa'yo ng mama mo yun? Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakalabas sa touring to. Kasi ay ni Mama na makasama ko yung mga taong gaya mo. Hindi lahat ng tao masasama. Bakit hindi mo subukan lumabas? Makipagkaibigan sa mga tao. Baka magalit sa akin si Mama. Saka, natatakot rin ako eh. Kasi baka hindi rin ako marunong makipagkaibigan. Tutulungan kita. Sa bagay, saglit lang naman tayo. Babalik tayo agad. Prince Philip, tara na! Rapunzel! Paano ko bababa? Rapunzel! Paano na ako? Rapunzel, anong ginagawa mo dito? Lagot, pagagalitan ni Aling Giselle si Rapunzel. Hindi, isi-save siya ni Prince Philip. We, sure ka ate? Oo. Kasi di ba sabi nila, yung mga prince daw, yun yung mga knight in shining armor ng mga princess? Di ba po, Lola? Mama, sorry po. Tumahimik ka. Ano ba yung pwede kong gawin para mapatawad niyo ako? Gusto niyo ba, Ma? Kantahan ko na lang kayo. Mama, huwag na po kayong magalit. Galit ako! Galit na galit ako! Sinuwi mo ako! Pinagsabihan kita na huwag kang lalabas ng tore. Ano ginawa mo? Pinakilala ka lang na prinsipe. Sumama ka na agad! Mabait po si Prince Philip. Paano mo nalaman? Ilang oras lang kayo nagkakasama. Pero wala naman po nangyari sa akin masama eh. Mama, sorry po. Ayoko naman po talagang suwiin kayo. Pero enjoy po pala kapag nasa labas. Nakakatakbo ako sa mga tamuhan. Kakaroon ako ng maraming kaibigan. Sige. Namnamin mo ang bawat segundong yan. Dahil yan lang ang unat huli.
hinding-hindi ka na ulit makakalabas. Ma, anong gagawin niyo? Mama! Ma, wag po! Wag niyo pong gubatin, Ma! Ma, hindi na kayo makakababa. Makukulong kayo dito, Ma! Wala akong pakialam! Ma! Ito lang makakatigil sa'yo para hindi ka makalabas ng toreng to. Ma, wag po, Ma! Nagkasakit si Giselle kinabukasan. Pero kahit nagkakatampuhan pa sila ni Rapunzel, hindi siya pinabayaan nito. Inalagaan niya pa rin ang kinikilala niyang ina. Hindi mo ako iniwan. Mama naman, paano naman kita iiwan? Pinutol mo na yung buhok ko. Wala nang way para makababa ako dito, di ba? Paano kung may ibang paraan na may pinagawa akong hagdan? Kahit na mama, hindi pa rin kita iiwan. Kahit naman na nagalitan mo ko, aalagaan pa rin kita. Kasi mahal kita, May. Naiintindihan ko naman po na natatakot kayong mawala ako sa inyo. Kasi takot rin ako mawala kayo sa akin. Para na lang ako, kung walang kayo, may iwan na lang ako dito sa taas. Ano nang gagawin ko? Hindi ako marunong kumausap ng ibang tao. Hindi rin ako marunong humarap sa buhay kasi kulang naman ako sa kaalaman. Anak, nagkamali ako. Hindi kita binigyan ng kalayaan. Sa simula pa lang kasi mali na ako. Malaki ang pagkakamali ko sa'yo. Gusto ko lang naman maranasan kung paano maging isang ina. Gusto kong magkaroon ng anak na makakasama sa buhay. Ayoko makita kanila. Kaya tinago kita. Tinago kita dito. Tinago kita sa lahat. Mali pala yun. Mama, hindi ko kayo naiintindihan. Anong ibig niyo sabihin? Rapunzel. May kailangan kang malaman. Tungkol sa tunay mong mga magulang. Lola, bakit po kayo tumigil? Nakabitin naman po. Sige na po, Lola. Tuloy niyo na po yung kwento niyo. Oo nga po, Aling Goreng. Nakonsensya si Giselle kaya hindi nagtagal at ibinalik niya si Ingat ka Rapunzel lagi. sa tunay nitong mga magulang. Sila ang mga magulang mo. Sila Nilo at Monica. Mama. Salamat, Giselle. Maraming salamat. Hindi. Ako dapat ang magpasalamat at humingi ng tawad. Dahil ninakaw ko ang anak niyo ng maraming taon na dapat sana ay kasama niyo. Sana mapatawad niyo ko. Wala kaming lugar sa puso namin para magalit pa sa'yo. Natutuwa lang kami na nakakasama na namin si Rapunzel ngayon. Salamat, Monica. Sobrang nagpapasalamat ako. Rapunzel, anak. Patawarin mo ko at naging overprotective ako sa'yo. Naging selfish. Tapos na po yun, Mama. Minahal niyo naman po ako at inalagaan. Naging masaya po ako na nakasama ko kayo. Sobrang masaya ako. Papaunin ko yun hanggang pag-alis.
Giselle, hindi mo naman kailangan magpaalam. Naging ina ka rin naman sa kanya. Bakit hindi na lang natin siya mahalin ng sabay? Sabay tayong maging nanay sa kanya. Salamat. Nagkaayos na nga sila Giselle, Monica at Nilo. Kaya mula noon, naging malaya na si Rapunzel na gawin ang kahit na anong gugustuhin niya. At diyan nagtatapos ang kwento ni Rapunzel. Congrats naman po kay Rapunzel. Gusto ko rin po maging free na makasama ang mga friends ko. Nakaka-relate din naman ako kay Giselle, no? Baka nga masyado na kitang pinaghihigpitan, anak, kaya nasasakal ka na. Tama kang, kung sakali man na sila ay magkamali o kaya masaktan, isipin na lang natin na dahil sa mga pagkakamali na yon, doon sila matututo. Di ba, no? Naiintindihan ko na nga po ngayon, Aling Goring eh. Sorry, anak ha. Naging masyado akong overprotective sa'yo. Okay lang yun, Ma. Ikayo ng lola ko, hindi siya natatakot sa'yo. Sa problema maaasahan, malakas at